Magandang araw po mga ka-recap. Ngayon naman po ay ating balikan ang matagal-tagal na naiwang kwento ni Jong Hyuk, ang mapagmahal na anak sa kanyang ina, pero isang matinik na pulis. Matapos nga na makampleta ang transaksyon ni Jong Hyuk kay Victor, ay napagdesisyonan na nito na maghanda para sa Nationals. Ang Nationals ay isang kompetisyon kung saan ang mga estudyante mula sa iba't ibang paaralan pati na mga ordinaryong tao ay nagtitipon-tipon para makipagkumpetensya ng kanilang galing sa kanya-kanyang larangan. Ito ang National Sports Festival. Ito ay gaganapin sa Gyeongsangnam-do. Dumating na nga sila Jong Hyuk at mga kasamahan sa lugar kung saan sila mamamalagi. Isa-isa na silang bumaba sa bus at kita naman sa kanilang mga mukha ang excitement dahil maglalaro sila sa Nationals. Sinasabi naman ng iba na gusto na nila makarating sa kanilang tutuluyan para makapagpahinga. Naalala naman ni Jong Hyuk na ang lugar na ito ay ang kung saan lumaki si Hyun Suk, ang kanyang kaibigan. Iniisip ni Jong Hyuk kung ilang taon na kaya siya ngayon. Nakarating na nga sila sa kanilang matutuluyan pero parang dismayado ang lahat nang makita ito. Isang lumang gusali na tila wala pang tubig sa mga kwarto nito. Nag-uusap ang mga atleta kung maaari pa ba silang magpalit ng akomodasyon. Pero ang problema naman daw ay ang pera, walang budget ang paaralan para sa magandang akomodasyon. Pero tinawag naman ni Coach Shin ang mga atensyon ng atleta at sinabi na magpahinga na dahil mamayang tanghali ay magsisimula na ang opening ceremony. Sa isip naman ni Jong Hyuk ay mas malala pa pala ang lugar na ito kaysa inaakala niya. Halata daw na mayroong gumagalaw ng kanilang budget. Bigla naman kinuha ni Jong Hyuk ang kanyang telepono at tila may tinawagan siya. Ito ay si Ms. Kwon. Humingi siya ng paumanhin dahil sa istorbo pero meron siyang mahalagang request kay Ms. Kwon. Gusto niya sanang mapakinabangan ang mga benepisyo ng produkto kung saan siya nag-invest. Ano daw ang kailangan niya, tanong ni Ms. Kwon, at magkano? Ayon kay Jong Hyuk ay hindi niya kailangan ng pera pero simpleng tulong lang ay sapat na. Makalipas ang 5 minuto ay makikita sa mukha ni Coach Shin ang gulat. Sinabi sa kanya ni Jong Hyuk na lilipat sila ng akomodasyon. Ang kanyang sponsor daw ay tumawag sa kanya at nang malaman ang sitwasyon ng kanilang matutuluyan ay gusto niyang tumulong sa team. Pinakausap ni Jong Hyuk si Ms. Kwon kay Coach Shin. Nang marinig niya mismo ito kay Ms. Kwon ay nagpasalamat kaagad ito. Sinabi ni Jong Hyuk na hindi lang ang akomodasyon nila ang susuportahan ng kanyang sponsor, pati na raw ang kanilang pagkain ay sagot na rin niya dahil si Ms. Kwon mismo ang pumili ng mga restaurant. Hindi naman makapaniwala si Coach Shin sa swerteng natatamasa nila ngayon. Dumating na nga sila sa isang magarang hotel. Hindi naman makapaniwala ang iba na sa hotel sila tutuloy, ang iba naman ay first time nilang makatulog sa hotel. Tinanong ni Coach Shin si Jong Hyuk kung maayos lang ba talaga ito. Sinabi naman ni Jong Hyuk na huwag mag-alala dahil pagmamay-ari ng sponsor niya ang hotel na ito. Kung ganoon ay napakayaman siguro niya, saad ni Coach Shin. Tinanong siya ni Jong Hyuk kung gusto daw ba niyang malaman kung magkano ang kinikita niya sa isang buwan. Binulong ni Jong Hyuk sa kanya ang halaga nito at tila nanlungo si Coach Shin. Kaya iginiit ni Jong Hyuk sa kanya na huwag nang mag-alala at hayaan daw nila siyang suportahan ng team. Ang kailangan lang nilang gawin ay suklian siya ng mga panalo. Kinahapunan matapos ang opening ceremony ay agad nang nagsimula ang mga laro. Kanya-kanyang cheer ang mga estudyante sa kanilang manlalaro. Sa team naman ni Jong Hyuk ay kasalukuyang naglalaro ang kanilang team captain. Matagumpay nga na nanalo ang kanilang captain sa kanyang unang laro. Muntik na daw siyang matalo dahil natatawa siya sa mga kasamahan. Ayos lang daw ito, saad ng mga kasamahan, panalo ay panalo. Ang sunod naman na maglalaro ay si Jong Hyuk. Pumunta na nga siya sa gitna at nagbigay respeto sa kalabang player. Handa na si Jong Hyuk at naghihintay lang ng pito ng referee. Bigla naman nagsalita ang kalaban niya na para bang kinukutsa siya. Hindi naman maintindihan ni Jong Hyuk ang pinagsasabi ng kalaban. Biglang pamito ang referee hudyat para simulan ang laban. Agad na sumugod ang kalaban pero bigla nang nawala si Jong Hyuk sa harap niya. At sa isang iglap lang ay nagulat siya dahil bubong na ng stadium nakikita niya. Tagumpay na napabagsak ni Jong Hyuk ang kalaban sa napakabilis na galaw. Hindi lang ang kalaban niya ang nagulat kung hindi pati na rin ang mga kasamahan at si Coach Shin. Ginawaran ng 1 puntos kaagad si Jong Hyuk. Kapag nakakuha ng 1 puntos ang isang player ay panalo na ito at tapos na agad ang laban. Napakabilis naman daw ng ginawa ni Jong Hyuk.
Para kay Jonghyuk ay simula pa lang ito. Sunod-sunod pa ang laban ni Jonghyuk. At ang resulta ng bawat laban niya ay panalo pa rin. Walang makatalo sa kanya sa kanyang level ngayon. Umabot na sa ika-4 na laban at naipanalo ulit ito ni Jonghyuk. Naipanalo niya ang 4 na laban sa loob ng 20 minuto lang. Hindi makapaniwala ang mga kasamahan niya. Tuwang-tuwa naman ni Coach Shin sa pinapakita ni Jonghyuk. Tinanong siya ni Coach Shin kung sinusubukan daw ba niyang gumawa ng bagong record. Natawa lang si Jonghyuk at nagpasalamat sa kanyang coach. Pero biglang tinanong ni Jonghyuk ang kanyang coach kung maaari daw ba siyang sumali sa open category kaysa sa high school category ngayong nasa preliminary pa lang sila. Sa tingin naman ni Coach Shin sa pinapakita ni Jonghyuk ay kakayanin niya ang open category. Para kay Jonghyuk ay hindi siya mahihirapan kung dito siya sa high school category maglalaro. Gusto niyang makalaban ng mga malalakas na mga atleta. Naglaro na nga si Jonghyuk sa open category sa mga sumunod na laban niya. Ang laban naman ngayon ni Jonghyuk ay ang laban bago ang finals. Kung mananalo siya dito ay pasok na siya sa finals ng open category sa susunod na buwan. Agad na sumugod ang kalaban niya matapos pamito ang referee. Mabilis ang mga kamay nito pero mas mabilis si Jonghyuk. Agad niyang natatapik ang mga tangkang pagdakma sa kanyang gi. At nang makakita nga siya ng pagkakataon ay agad niyang nahuli ang braso ng kalaban at pinabagsak ito. Isang puntos ang ginawad agad sa kanya at panalo siya sa mga laban niya. Tuwang-tuwa ang mga kaibigan niya sa kanyang panalo. Hindi naman mapigilan ni Jonghyuk na mapasigaw matapos ang mga panalo. Binati naman siya ng kanyang mga kasamahan. Nagpasalamat sila dahil sa tulong ni Jonghyuk. Nagpasalamat din si Jonghyuk sa kanila. Inasar pa ng captain nila si Jonghyuk na hahalikan ito para sa pasasalamat. Ang ibang mga kasamahan niya ay tapos na sa laban at nakakuha ng mga pilak at tanso na medalya. Plano nilang maglibot-libot muna sa lugar bago umuwi. Naisip naman ni Jonghyuk na may oras pa siya. Maganda siguro ay bisitahin niya si Hyunsuk. Niyaya ni Jonghyuk ang mga kasama na pumunta sa fish market at kumain ng sashimi. Magandang ideya daw ito, kaya napagdesisyonan nilang pumunta doon. Napakaraming tao sa palengking ito at marami ding tindang mga sariwang isda. Hindi naman nila inaakala na mahal pala ang mga isda dito kaya naisip nila na mag-ambagan na lang, hindi sila sigurado kung sapat na daw ito pero sinabi ni Jonghyuk na siya na ang bahala at sisiguraduhin niyang mabubusog sila. Kung ganoon daw ay magtitiwala sila kay Jonghyuk. Naalala naman niya na Hyunsuk ang pangalan ng tindahan ng ina ni Hyunsuk kaya madali niya agad itong nakita. Papasok na sana siya pero nakasalubong niya ang isang lalaki na may hawak na envelope. Nagalit naman ang lalaki at pinaalis si Jonghyuk sa dinadaanan niya. Sa isip naman ni Jonghyuk ay sino naman ang matabang lalaking ito. Bigla namang lumabas ang isang babae at nagmamakaawa sa matabang lalaki na huwag kunin ang lahat na pera nila ngayon dahil hindi nila matutustusan ang kanilang pangangailangan kahit ngayong araw lang. Nagalit ang lalaki dahil kailangan daw nilang bayaran ang utang nila. Nakikiusap pa rin ang babae na tirhan daw sila kahit konti lang. Bigla namang may sumigaw na binata at minura ang matabang lalaki. Galit na galit ang matabang lalaki at tinangkang sampilan ang binata. Sinubukang protektahan ng babae ang kanyang anak pero nagulat sila nang biglang may bumati ng magandang umaga sa kanila. Hamarang pala si Jonghyuk sa gitna nila. Ano daw ang ginagawa niya tanong ng mataba sa kanya. Bakit siya humaharang? Humingi naman ang babae ng pasensya dahil mayroon silang konteng problema. Bumalik na lang daw siya sa susunod at bibigyan niya ito ng discount. Pero sinabi ni Jonghyuk na hindi na siya makakabalik sa susunod kaya gusto sana niya ay ngayon. Galit na galit naman ang matabang lalaki dahil parang hindi nakikinig si Jonghyuk sa kanya pero biglang sinipa ni Jonghyuk ang kanyang lulod. Napaupo ito at minura si Jonghyuk dahil sa sakit. Tinanong naman siya ni Jonghyuk kung ano ang ginagawa niya. Nangongolekta ba talaga siya ng utang o nagnanakaw? Kung tapos na daw siya dito ay siya ang dapat umalis. Mahigpit na hinawakan ni Jonghyuk ang kanyang kaliwang balikat kaya napasigaw ito sa sakit. Binitawan niya ang sobrang may laman na pera at agad nang umalis. Sinabi pa niya kay Jonghyuk na maswerte siya ngayon. Hindi na ito pinansin ni Jonghyuk at agad nang tinanong ang babae kung mayroon ba silang rockfish. Meron daw kaya pinapasok na siya ng mag-ina. Sa isip naman ni Jonghyuk ay napakabata pa ni Hyunsuk sa mga panahong ito at maganda pa ang kanyang ina. Tinawag pa ni Hyunsuk si Jonghyuk na uncle. Tinanong niya ito kung isa daw ba siyang gangster.
Bakit naman daw siya tinawag na uncle, tanong ni Jong-hyuk. Pero hindi daw siya gangster at huwag daw siyang tawaging uncle kung hindi ay kuya na lang. Sinabi naman ni Hyunsuk na akala talaga niya ay isa siyang gangster. Pero paano daw niya mapapalayas ang mga masasamang tao katulad ng ginawa niya kanina? Sinabi ni Jong-hyuk na isa lang siyang estudyante sa high school na nag-training ng judo. Kung interesado pa rin daw siya ay manood daw ito sa TV sa susunod na buwan, at huwag daw nitong kalimutang mag-aral ng mabuti. Kailangan daw niyang maging malakas kung may gusto siyang protektahan. At kasama sa pagiging malakas, ay kailangan niyang mag-aral. Matapos nilang mamili sa tindahan ni Hyunsuk ay lumabas na nga sila at tinawag ng kanilang captain si Jong-hyuk. Ano daw ang ibig sabihin niyang lalabas siya sa TV? Sinabi ni Jong-hyuk na ipapalabas sa TV ang kompetisyon. Sa isip naman ni Jong-hyuk ay sana maging pulis din si Hyunsuk kagaya sa nakaraang buhay niya. Kailangan niyang mamotivate ang bata para mag-aral ng mabuti at magsikap. Makalipas ang isang buwan ay tama nga ang sinabi ni Jong-hyuk. Ipapalabas sa TV ang kanilang kompetisyon. Nanunood din ang kanyang ina at mga kaibigan nito sa malaking billboard. Ipinagdadasal ng ina niya na sana ay maging ligtas ang kanyang anak. Napansin din ng mga commentator na kakaiba ang batang si Choi Jong-hyuk. Nasa high school pa lang daw siya pero nagawa na niyang sumali sa open category at hindi lang ito, naipanalo pa niya ang kanyang mga laban sa loob lang ng 20 segundo. At dito niya nakuha ang kanyang palayaw na perfect killer, Choi Jong-hyuk. Hindi lang siya magaling sa judo, matataas din ang kanyang grado sa paaralan. Sigurado silang isa si Jong-hyuk sa magdadala sa judo ng Korea. Ito na nga ang kapanganakan ng isang bituin sa larangan ng palakasan. Nagsimula na nga ang laban. Masyadong mabilis ang kanyang kalaban pero hindi nagpapahuli si Jong-hyuk. Biglang napa-atres ang kanyang kalaban. Sa isip naman ni Jong-hyuk ay bakit naman uma-atres ang kanyang kalaban, nasa finals na sila kaya dapat binibigay na niya ang lahat. Sa isip naman ng kanyang kalaban ay siguro pagod na si Jong-hyuk dahil sa simula pa lang ay agad na daw umaatake si Jong-hyuk. Napansin ito ni Jong-hyuk kaya agad siyang sumugod. Akala daw ba niya ay mauubusan siya ng lakas dahil lang buong laro siyang umaatake. Hindi nakareak ang kalaban niya dahil sa bilis. Agad niya itong nahuli at agad na pinabagsak. Isang puntos agad ang ginawad sa kanya. Panalo si Choi Jong-hyuk. Napakabilis daw niyang gumalaw. Mangiyak-ngiyak naman si Coach Shin sa tuwa at agad na tumakbo papunta kay Jong-hyuk. Niyakap niya ito at binati. Si Choi Jong-hyuk ang nagwagi sa open category ng judo. Isa lang ang sigaw ni Jong-hyuk. Tinawag niya ang kanyang ina at sinabi na makakapasok na siya sa national team. Isa itong kasaysayan, ang pinakabatang atleta na mas asama sa national team. Ngayong nakapasok na siya sa national team. Ano kaya ang naghihintay na mga bagong pagsubok sa kanya? Abangan po natin yan mga ka-recap sa susunod na mga kabanata. Maraming salamat po sa panunood at sana po ay nagustuhan ninyo. Please like our videos po and also subscribe to our channel. See you soon. Bye!